kaibigan ko rin na marami sa Dilaw. Pero sinasabi ko, alam mo, aabot ang punto. Kami, wala kaming kaibigang Dilaw. Lahat ng Dilaw, binabasura namin. Magkakaroon ng paghusgang kasaysayan. Wow. Magkakaroon ng Kasi ang stand nila, ito mga Dilaw, no? Inday Sara, Ito mga Dilaw, parang mga siraulo na mga kababayan. Out Inday Sara! BBM stay. BBM stay! Bawal sumigaw ng BBM resign. Ang mga buisit. Yun ang hindi ko maintindihan. Talaga! Nagiging dilaw na ba mga kababayan ang mga utak nila? Ano bang parte ng katawan ang dilaw mga kababayan? Di ba tae mga kababayan? Ito na ba ang tinatawag na ang mga tae napunta na sa kanilang mga utak? Ito yung madaming kalokohan eh. Ito yung malinaw, talagang open. Na Si Bangag, talagang lantaran. corruption. Amongst their Open. leaders, they have data, they have evidence na nakikita nila yung corruption kay BBM. And yet, hindi sila sumisigaw ng resign BBM. Dahil papalit si Sara. Ay, mga dilaw, mga dilaw. Ganyan ka animal ang mga dilaw. Kinain nila ang kanilang mga sariling suka. Ang suka nilang si Marcos, mga kababayan, wag lang pamalit si Sara. To be fair, sinasabi ko rin to karap ang mga kaliwa. Mas gusto ko yung stand nila. Na, sige, BBM resign, Inday Sara resign. Ngayon lang din yan Yung mga makakaliwa, hindi rin yan makasigaw ng BBM Sara resign dati mga kababayan. Ngayon lang din dahil tinuklaw na nila si BBM. Kulang na ang suporta nila mga kababayan dahil sinipa na si Tambaluslos. Kampi! Pansinin nyo mga kababayan, simula nang nasipan nila si Tambaluslos, nagalit na rin kay Bangag mga kababayan ang mga makakaliwa. Dahil through Tambaluslos ang support mga kababayan ng gobyerno sa mga makakaliwa. Kaya kinanti na nila si Bangag mga kababayan. At the same time, pati na rin si Sara. Especially si Sara. Okay pa yan. Pero at least magkaroon tayo ng kasunduan. Si BBM dapat mag-resign. Dapat So, mag-resign. pag lumabas ba tao, lalabas lahat? Palagay ko. Sana nga. Palagay ko. Kasi saan pa tayo aabutin? Ano mangyari? Sabi nung taga-UP na kaibigan ko, pakinggan mo nga to dahil gusto niyang i-meet si Senator Marcoleta. Ito yung panahon mga kababayan na lumapit sa kanya si Guteza. Nung una niya narinig, gulat na gulat talaga siya mga kababayan. Ganito pala kalala. Unimaginable mga kababayan ang dinescribe ni Guteza. Kwento. Nagulat ako. Sabi ko, ganyan. Kung nare-recall nyo, may kwento siya na nag-deliver kami ng 46 suitcases. Grabe. Na ang bawat isa ata is about 48 to 50 million. 50 million? Million pesos. Mga 2 point something billion. Sabi ko talaga, Sarge. Tapos sabi ko, bakit nyo ba inaakyat? Tapos binababa ulit. Yung pala pinipicturan. Kapag deliver ka, pinipicturan. Nung unang lumabas yun, ang sabi ko, si Speaker Martin Romualdez ang puno ng mastermind ng korupsyon. Yun ang una kong paniniwala. Dahil kasi si Gutesa, yung delivery niya limitado eh, 'di ba? Hindi may kanya-kanya eh. So, biglang lumabas si Saldico. Ang sabi ni Saldico, eto yung nangyari. Ito ang bigayan ng pera. Yung sinabi ni Saldico na 100 billion, every year yun eh. Every year. Doon tayo mga kababayan yung sa NEP pinapadaan sa NEP at sa mga insertion. In addition pa yan mga kababayan sa talagang legitimate na budget talaga doon sa flood control sa DPWH. Hindi naman isang beses lang yun eh. Every year may 100 billion na nilalagay si Pangulo. Kanino ko nakuha yan? Kay Saldico. Jungag. Sabi ko ganun ba? Every year? Every year. Grabe. Then nung magkwento siya ng ganun, tapos nakita ko yung ebidensya niya, sabi ko totoo. At hindi siya isang sitwasyon na nauuto nila ang presidente. Kasi kagaya ng sinabi ni Lacson mga kababayan, wala, inuuto lang daw ang presidente. Diyos ko Lord, you have all the intelligence fund and confidential fund. Nauuto ka lang? Kung nauuto lang siya mga kababayan, wala siyang karapatan maging presidente. every year. Can you imagine? Liar. Hindi talaga mga kababayan. Siya talaga mastermind. Ako ang presidente. Huwag mo na sabihing maditalya akong tao. Ang iisipin ko lang, pag natapos ang term ko, aayusin ko ang legacy projects. Gagawin ko yung mga Official Development Assistance Project. Panay Guimaras Road, Bataan Cavite Road, North Rail, South Rail from Manila to Clark, South Rail going to Bicol,
Laguna Lake mga nasasayang Road mga Network. kababayan. At ang pinaka-importante sa lahat, Metro Manila Subway. Ang Metro Manila Subway dapat tapos ng Pangulo in 2028. Bonus na niya na yun. Dahil ang conceptual nung iniisip, inaayos kay Pinoy. Nung naging talagang pirmes, pati yung loan agreement, NEDA approval, lahat ng approval, kay Duterte. Nasimulan na nga kay Pangulong Nasimulan na nga. Duterte. Tatapusin na lang niya. Anong ginawa? Kinuha yung budget doon, inilipat sa program allocation. Napakagunggong. Isang kagunggungan kung matuturingan, mga kababayan. Ang nilagay doon sa budget doon na ipinalit, flood control. Flood Ngayon, control na puro nakawan. dapat tayo parang Japan na, parang Hong may Kong, parang subway. Singapore, matatapos ang ating Metro Manila Subway 2032. Supposedly, 2028 ata yan pwedeng matapos na, mga kababayan. Pero, anong ginawa ni Bangag? Dinelay ng dinelay, hindi pinondohan. Ang problema pa niyan, mga kababayan, magbabayad pa tayo ng penalty dahil sa delay. Billions of pesos na naman, mga kababayan, ang masasayang dahil dinelay ni Bangag dahil hindi tayo sumunod sa kasunduan. Worth of 4 years ang nasayang. Babayaran natin dahil sa pagka-incompetent ni Ang Bangag. 6 na proyektong yon, dahil hindi natin nilagyan ng pondo, dahil nilagyan nila sa flood control yung pondo para dito, ang penalty natin 400 billion pesos. 400 billion! Billion! Mga kababayan, Diyos ko Lord. Sigurado tayo, dyan sa penalty. Mayroon na silang tong na mga kababayan dyan. For the boys na naman. Bayad, dagdag tayo. Bis na magagamit pa, no? Sayang. So, ang point ko, alam mo yan eh. Kasi may budget ka dyan. May tinanggal mo. Tapos yung unprogram allocation mo, di ba? Ang unprogram na ginamit sa flood control, 1.2 trillion pesos. Ang unprogram, ang ibig lang sabihin po nun, may bahay ako. Pagkain, kuryente, tubig. Nakaprograma ako. Ngayon, dahil magaling akong dumiskarte, meron akong kitang sobra 200. Oy, may 200 no. Lumabas tayo, kumain sa labas, manood ng sine. May May nanonood pa ba ng sine ngayon? May Netflix sa bahay eh. extra kang kita. Alam nyo, yung unprogram, nandun pa lang, wala pang extra kita. Inilalabas na nila Pebrero. Sinong nakapirma? Oh, di ba? Nauna pa, February pa, pinalabas na ang program. Supposedly, mapupundohan lang yan kung may extra. Kalokohan. Tapos yung mga program tayo mga kababayan, ayuda, flood control. Si Pangulong Bongbong Marcos. Bangag. Kaya, may dokumento. Nandun. Unprogram allocation released February. Ang unprogram usually December or November kasi nga, sobra kita. Ngayon, every Nauna year, pa. nangungutang ang bansa natin, ang gobyerno natin ng 2 trilyong piso. 2 trillion almost more or less ang utang natin. Tapos ilalagay mo lang sa flood control, ilalagay mo lang sa irigasyon na hindi makita. Hindi project, makita, ghost nawala project. na. Kaya yung sinasabi doon ni Atty. Levy Baligod, ghost project lang tinitingnan ninyo eh. Paano yung irrigation? Ang laking pondo niyan, bilyon. Dami pa. Paano yung mga proyekto ng farm to market roads? Ang dami laking pa. programa niyan, trilyon. Yung netting, yung pioneer roads. Rock Yung kung saan netting. nagpakamatay si Jose Cabral, yung mga kalyang may netting. Rock netting. Ang laki nun. Sino nagsabi din sa akin yan? Si Saldico. Sabi niya, pare, tinitingnan lang nila flood control. Mas malaki pa kakitaan dun eh. Mas malaki ang, kumbaga, ang pagiging ghost ng mga proyektong yun. Pero kung isang mga nababasa natin, siyempre, mula sa ating mga nanonood, tinatanong nila, hindi ba itong mga to ay babaluktot? Kasi yung iba, naalala ninyo, may maingay na mayor doon sa Rocknetting. Ngayon, wala na. Tainga mga kababayan. Wala na. Ang tainga mga kababayan na tahimik ng tainga. Ibang mga nagsasalita, nawawala. Lahat sila nawawala. Sa simula lang maingay. Ito bang mga sundalo na ito ay sa tingin ninyo tuloy-tuloy? Alam mo, Banat, yung hindi Iba kasi ang sundalo mga kababayan is, wala silang political interest mga kababayan. Hindi kagaya nitong sina Magalong. So, hindi mo pwedeng ikumpara ang sitwasyon ng sundalo at sitwasyon ng sina Magalong. Hindi natin inaaway si Banat Maya. Pero lang natin. Parang in-explain. Kaibigan natin yan. simple ang paglabas DDS, kahit mga kababayan, sa akin, sa kanila. Mas lalo pa siguro sa kanila. Dahil, kumbaga sa akin, may kakayanan akong lumaban sa kaso, may kakayanan ako na ayusin yung seguridad ko.
Pero may mga threat na nga eh. No? Ngayon lang, may nag-message sa akin, pangalagaan mo to. May kung ano nung threat. Personal sa lahat. Lalo pa sa kanila. Katulad ng binanggit ko, naintindihan ko Sergeant Gutesa, handa siyang mamatay eh. Wala naman siyang problema eh. Nung nag-usap kami nung bago Kaya lang ang pamilya, mga kababayan, dinadamay. siya lumabas, handa siyang mamatay. Pero na-involved na yung mga anak niya, yung asawa niya, naintindihan ko siya. So ako, hinihingi ko rin ng tulong sa ating mga kababayan, sa inyo, na talagang tumitindig. Tuloy-tuloy po natin silang palakasin ng loob na talagang sama-sama tulong-tulong. Tinanong ako ng isang congressman, sabi niya, Mike, sabi niya, ano bang ending mo dito? Ano bang endgame? Sabi ko, Anong endgame? As if, mga kababayan, mayroong talagang ang plano, ang pinapalabas lang mga kababayan, ang endgame ninyo gusto nyong pabagsakin si Bangag. Diyos ko Lord, alam na natin yung mga espekulasyon ninyo Gusto natin, ang endgame natin, matigil na itong corruption ninyo, mga buwisit kayo, mga kongresista. alam mo wala akong iniisip na endgame eh. Sa akin, this is the politically and morally correct thing to do. Ito yung tama nating gawin. May mga bagay siguro na may tolerance tayo. May mga bagay siguro na pwedeng, sige, pagbigyan mo na yan. Pero ito malala eh. Malala. Organisado, mafia, Mafia. ang ating gobyerno. Kailangan natin tong itigil. Kung ang mga sundalo handang mamatay para sa kalayaan natin, soberenya natin, ang ating demokrasya, ano pa to? Yung korupsyon na pag kinuha yung pondo ng PhilHealth, inilipat sa pondo, dadalhin yung Pilipino, yung pamilyang, yung ama o yung ina, yung anak nila dahil may sakit, ayaw tanggapin ng ospital. Yes. Yan ang napakasakit para sa ating bansa. Talaga. Hindi dapat magtuloy yung sitwasyon natin ngayon. So kung may nabanggit po ba yung 18 Marine na hindi lang nangyari to nung budget ng 2025? May mga nabanggit Ay, meron. 2022 pa daw, nag-umpisa na ang mga kababayan. Kalakaran ganyan. pa ba sila ng 2023, Pag-upo ni Bangag. 24, tsaka 26? Lahat. 24? Yes, lahat. So hindi lang talaga to sa 25 lang. Pati 23, 24, Yes. nakita din nila. Yun, kaya ako kinaklaro yung binanggit nilang computation na 805 billion. Kasi ilang taon naman yun. Hindi naman sa... Sa isang taon lang. Si Soto at Lacson, mababayan, ang kinumpute. Hindi kaya. Ang budget do sa flood control, hindi daw ganyan kalaki. Diyos ko Lord, sino may sabi sa inyo flood control lang yan? At isang taon lang yan, mga pisot. lang. Oo. Kasi maraming mga netizen na kung kaya nilang magnakaw ng 2025, what if pa yung 23, 24 at lalo ngayon, Yes. 26 budget. Yes. Dami pa. Ang sabi sa akin ng mga sundalo nga, nung unang nga silang nagdi-deliver. Kasi si Saldi naman, negosyante, di ba? Yun ang bagong naging congressman, siguro negosyante na. So parang nagulat lang sila nung 2022 pa lang. Pag upo, may mga delivery na. Sabi nila, parang grumabi daw yung dami nung... Hindi na grumabi, parang nagulat na lang sila sa volume. 3 times a week, bilyunan yung delivery. Nagkaroon na ng kalyo Nasanay sila, hindi nahuhuli. So ulit-ulitin. Pero kung kanina nabanggit nyo na may mga lalabas pa. At Hindi, si Atty. Matipag daw ang nagsabi. hindi, na mga... Lalabas pa. Oo. Kaya ako nagpapasalamat nga sa kanya na siya na nag-announce. Pero pwede nyo, bukas ang programa namin Bago sila lumabas, dito muna nyo padaanin. Naku, baka madamay din kayo sa sabihin. Ikaw lang di mag-interview, di ba? Hindi siya lang naman mag-interview Kasi kung sino yung nauuna daw Yun ang... Pero kung ito pa, isa pang Bakit idadamay? Media naman sila, mga kababayan. Dapat sana yung mga yung mga medyang nag-cover noon kina Bicoy, idamay din sa Sampina, yung mga ABS, di ba? Ganyan ka-unfair itong mga Bangag. isa pang katanungan, anong tingin nyo na pinagkaiba sa witness nila? Katulad niya, may witness si Ping Lacson, yung dalawang babae. Nagtatakip yun ng mukha Witness May- ba yun? Hindi naman yun witness. Para naman yung mga tao-tauhan, mga kababayan. Tapos si Lacson ang witness. Madriaga. Katulad ni Bernardo. Tapos ano pong pinagkaiba ng mga witness na hawak nila at tong 18 Marine, Saldico at Gutesa? Kasi ang nangyayari, etong tatlo, Saldico, Gutesa, 18 Marine, kilala natin Pati pangalan, muka. Samantalang dito, yung dalawang babae, hindi naman natin kilala. Si Lacson lang naman yung witness.
Parang dami lang ni Lacson yun. Si Lacson ang sumasagot At si eh. Bernardo, alam natin kilala, pero yun ang mas pinapaniwalaan ng iba kaysa sa tatlo. Okay, yung dalawa kasing babae, hindi ko maintindihan ba't sila, kung anong witness, no? Kung anong winitnessan nila. Hindi ko talaga maintindihan yun. Stupid. Pero ang nakakalungkot, biruin mo, isang example lang to. Si Henry Alcantara, ang sabi niya, total budget na pumasok sa Bulacan is 60 billion. More or less, 60 billion. Ang sabi niyang nakukuha niya ay 8%. 8%. Ang isinoli niyang pera is 181 million pesos. Oh. Pag kinumpute mo yung 8% ng 60 billion, nasa 4.8 billion. Anong ginawa kay Henry Alcantara? Nandun na siya sa Witness Protection Program. Nagsauli lang ng barya mga kababayan. Witness protection na agad. Ang buisit. Tingnan nyo. Hindi na siya pwedeng kasuhan. Diyos ko Lord. So, ang kanyang nakuwang pera, 4.8 billion. Nagsoli siya ng 181 million. Wala na Aroy, siyang criminal liability. Yan ang kinagagalit ni Marcoleta mga kababayan. Sino ang magdidetermine? Di ba? Kaya pala ang itsura ni Alcantara, parang confident na confident mga kababayan, no? Nakatawa-tawa ng animal. Yun pala, safe na pala siya mga kababayan dahil bibigyan ng immunity na. Tubong lugaw. Lubaw. Yung Marino na nagsalita na bilyon-bilyon ang diniliver nilang pera, ngayon kinasuhan. Pero Kinasuhan. dalawang kaso kami. May kaso kami yung unlawful utterances, yung isa parang ganon, tapos yung isa pa. Kinasuhan. Ang mga sundalong to, walang kinita. Hindi DPWH, official, Wala nga, no? contractor, hindi sila DPWH, hindi sila congressman o senador. Okay. Si Bryce, ganon din. Ang daming pera. Oh. Ang isinoling pera ni Yusek Bernardo sa aking pagkakaalam, 100 million. Oh. Pero ang nanakaw, billion siguro. Computation nga nila sa perang nakuha ni Yusek Bernardo, kung mga 30 billion meron. Grabe. 30 billion. Bakit ang Sila kaunti pa lang yung yun na safe, no? sinauli? Wala nang kaso kasi witness protection program na sila. Pero kung may Ay, tanong ako, nako. sila ngayon. Kakainis. Sila. Kasi kung magmamakasuhan. Hindi. Ay, wala na si Marcos. Wala na. Ayan, wala na si Marcos. Wala na. Wala Kung, na. what if kung wala na si Marcos? Di ba, Sir Jack? Tapos ma-reverse yung dahil may sabwatan. Kasi lang kaso. Wala na. Ang kapal ng Witness, mukha. ano na sila? State witness na sila. Ang kapal ng mukha, ano? Oh. Ano? Ang Ang kapal ang mukha. Hindi, pero ako may alam ako tungkol dun sa witness ni Lacson, yung dalawang nakatakip. Nagpe-pedicure tsaka na mag-manicure. baka kasuhan ka ni Lacson yan, ha? Lacson. Kaya habang nagpe-pedicure si Lacson, nagkwento ito, ay, pwede ka. Witness. Ay, nakwa! Sa parlor ni Lacson. Pabiro lang natin yun. Pero ako, ito nakikita. Klaruhin mo yan, banat ba, dahil alam nyo naman itong mga bangag pati mga biro, mga kababayan, pinapatulan. Kita ko lang, madagdag ko lang kung yung difference ng mga witnesses, yung tinatawag ko silang 18K Itong 18K, ang difference 18 nila, Marines. handang humarap sa media. Yes. Yung itong mga nakatago itong Yung dalawa. yung mariconista ni Maricurista. Ping, tsaka itong sila Madriaga, Hindi, sila pero Bernardo, i-review ninyo yung investigasyon dyan sa, nakikita ko yung dalawa i-review ninyo. Nung nagsalita dyan si Marcoleta, sabi niya yan din yung sinabing address ni Saldico na nagdi-deliver siya ng pera kay Presidente. Ito. Sinabi ni Saldico, nag-deliver ako dyan sa address Pininton, Lacson. na yan. 800 million at saka 200 million Bakla. kay Yusek Jojo Cadiz. Oh. Nung tinanong yan, huminto. napanood ko yun Hindi lang huminto. Si Ping ang sumasagot. Hindi siya tinatanong ni Senator Marcoleta. Si Senator Ping Sumasagot, hindi naman tinatanong. ang sagot na sa... Oo, ano rin po. Siya naging witness. Wala Si Pinky. Hindi, pero in fairness naman dyan sa dalawa, hindi Doc naman din Lars. sila, kumbaga, involved sa corrupt. Hoy, si Soto, mayroong nakatanggap daw si Soto. Sabi ng 18 Marines. Option. Yes, si Lacson, mga kababayan. Paano, hindi tayo naniniwala na mayroon talagang score yan si Lacson, mga kababayan. Ewan lang natin kung talaga, kung saan yan nakikinabang si Lacson. Imposible naman ganyan, mga kababayan, ang kanyang pagtatakip.
tapos wala lang. Something is, mayroong baho yan si Lacson talagang mga ginagawa, mga kababayan. Ito na lang example, yung kay Senator Bong Revilla. Si Yusek Bernardo nagturo, state witness. Ang corroborating, si Bryce at saka si Alcantara. Tatlo state witness. Siya nakakulong. Oh, yung isang kaso na yun, siya ang kulong. So bakit ganun lang yan? Baliktad kung sa ano. Dahil kay- Nakakanawa. Diba sa Senate na nagmamanikul niya? Lalaman yun sa amin. Nakasamin yun eh. Nakakapilit na ako eh. Nakasungkay ako sa kanya. Naglisimas lang ng manok eh. Tinuro ni Alcantara. Ano daw? Hayop na yan. Wala kayong puso eh, no? So yung apat na kumuha ng pera nga, apat, di ba? Sabi nga, nagati ito, may kita. O, diniliver daw kay Sec. Lahat to, walang kaso. Si Senator nakakulong. Yun nga, inaglisimas lang siya ng manok eh. Kung ano yung, Manok? Tinuro. yung huling statement ni Remulla, ni Ombudsman, parang sinasabi niya doon na ang nasa likod daw nito ay mga retired generals na, Hoy, ang nasa likod niyan ay si Bangag. Sino bang nagnakaw? kita nyo na, O may mas lumalabas kalakson na ng ka. isa. Actually, parang si Esperon ata yung tinutukoy. Hindi ko sure kung yun ang tinutukoy niya, pero nandun kasi si Esperon eh. So, parang ang tinutukoy ni Ombudsman, etong grupo na ito, grupo ito ng mga retired generals. Anong masasabi nyo dito? Well, unang-una, itong mga sundalo kasi, retired Marines, retired Army, di ba? So, naintindihan ko, kasi nung kay Sergeant Gutesa, nakita ko rin yung reaksyon ng maraming mga sundalo eh. Both retired and active. Pero para sabihin na yung retired generals behind sa mga taong to, maring behind in terms na tama yan, magsalita kayo. No? Sabihin nyo yung katotohanan. Pero walang agenda yung mga tao eh. Parang, kunyari, Secretary Esperon, former Secretary Esperon, dahil Duterte siya? Dahil kaya niya ginagawa to? Walang koneksyon eh. Hindi, nagsasalita yung mga tao, hindi dahil meron silang paniniwalang politikal. Nagsasalita yung mga tao dahil alam nila ito yung tama para sa bansa. Talaga, Ito oh. yung Ang kanilang laging depensa, mga Duterte yan eh. Natural, ang mga Duterte, mga kababayan, matitino kasi, mga supporter. Hindi kagaya ninyong mga bangag. Puro kayo mga, ano nga ba yung term ni Salvador Panelo? Pusakal. Oh. Yan ang term talaga ni Salvador Panelo, mga kababayan. Mga pusakal. nakikita nila. Matagal din silang nagdebate tungkol dyan. Sa aking pagkakalam. Kasi nga parang, nung lumabas si Gutesa, may tinawagan siya. Dalawa eh. May tinawagan siya. So hindi ko na alam kung ano nangyari. Later on, nakita ko. Nitong huli. Sabi nila, sir, ako yung tinawagan. Ay, ikaw ba yun? Sabi ko nung kaharap ko. Sir, sabi nung isa, sir, ako naman yung isa. Ang tagal na pinag-usapan talaga nila. Napakahirap na desisyon para umabot sila. Ang naging ending, ang sabi nila, tayo nga mamamatay para sa bayan eh. Itong nangyayari ngayon, ito yung kinamamatay ng ating bansa. Ito yung kinamamatay ng ating mamayan. So, dapat tayong lumabas para dito. Pero can you really honestly say na hindi ang ending ninyo ay destabilization? Kasi yan ang bintang ng iba, lalo na ng mga nasa administrasyon. Lumabas lang sila kasi they want to destabilize the country, they want to replace the president with VP Sara Duterte. Yan ang mga akusasyon eh. In your own honest opinion, sa pagkakausap sa mga Marines na ito, yan ba sa tingin mo o malabo yan? Anong inyong opinion dito? Alam mo, Banat, ang destabilization na nangyayari ngayon, ang gobyerno mismo ang gumagawa. Kung hindi niya ginawa ang kalokohan ng budget, nakita ng tao ang magandang proyekto at programa, hindi magkakagulo. Kung yung PhilHealth funds hindi nila kinuha para ilagay sa flood control, pinalakas nila ang programa ng PhilHealth, hindi magkakaroon ng destabilization. Kung sinabi ni BBM nung nagsalita siya, gusto kong palakasin ang agrikultura, ginawa nila ang totoong irigasyon para tulungan ang magsasaka. Kahit anong sigaw mo, sasabihin ng magsasaka, wala kaming pakialam. Yung ginawa at tulong ng gobyerno sa amin, nakikita namin. Kahit anong sigaw mo, pag nakita lang pagpunta lang ospital, gumanda ang serbisyo, umayos ang pamamalakad para sa kalusugan. Wala kang magagawa. Pag nakita lang yung eskwelahan, uy, may bago na naman building, paganda ng paganda. Wala kang magagawa eh. Ang nangyari dito sa atin,
Nung magsalita ang Pangulo, sabi niya yung flood control program, biglang sumabog. Maraming binahang lugar. Nadiskubre, puro kalokohan. Nung tinignan yung budget, nakita ang dami palang ginawang kalokohan. Ang gobyerno ang gumagawa ng destabilisasyon sa kanya. Kaya itong mga sundalo, nagsasalita lang doon sa sinabi nilang korupsyon. Kaya nadudugtog ng lahat ng mamamayan. Hindi naman natin kayang impluwensyahan yung mga tao na, ito nangyari ganito. Hindi eh. Bakit ang presidente ngayon maabot na ata sa negative 50? Ibig mo sabihin, sa 100 milyon, nakausap natin yung mga taong yan? Hindi natin kaya kausapin yung mga taong yan. Hindi natin kailangan magkaroon ng pagkilos ng destabilisasyon. Ang Pangulo mismo, ang gobyerno niya mismo, ang gumagawa ng destabilisasyon sa kanyang sarili. Negative ang Pangulo. Tingin ko Negative. positive eh. Kung meron, meron namang sila nagawa, meron nagawa ang Pangulo. Yung lagyan ng team song yung mga, yung Benting Bigas may team song. Yung Bagong Pilipinas may team song. Yan ang mga nagagawa nila. Alam mo, nagulat ako nung isang araw ata, 2 days ago ata o kahapon, footbridge, nag-inauguration. Alam mo, sabi ko, Full force pa sila dun oo nga eh, sabi ko, naging chief of staff ako, di ba? Nag-handle ako ng communication ng Pangulo, nung campaign niya, naging kabinete. Ngayon ko na nakita yung ganun eh. Na, at least man lang yung footbridge, dumugtong kunyari sa isang magandang pamilihan, publikong pamilihan, o dumugtong kunyari sa isang, hindi ko maintindihan kung pero para footbridge lang. Kung inagaw kasi nila yung Bukana Bridge na sila, na booking. Kaya footbridge na lang. Baka pumalpak pa dyan, binalita yan eh. Nung umaga, may elevator. Nung hapon, wala na, sira na. Hindi sira na na. umaandar. Oo. Ang galing. Ang Inspiration pala yun eh. Hindi, kaya tingin ko, yun, balik tayo dun sa katanungan na, ano ba talaga, tayo ba nagdi-destabilize? Ako nga kakampi ko, Pangulo eh. Di ba, nung maupo siya, nung maupo si Inday Sara, kakampi ko silang dalawa. Gusto ko ba siyang kaawayan? Ayoko. Gusto ko ba yung nangyayaring korupsyon? Ayoko lalo. Kaya kung aabot sa punto na mamimili sa bansa at yung loyalty mo na personal sa tao, siyempre dapat sa bansa tayo. Speaker Martin, nung tumakbo yan ang unang speaker, sino kasama niya? Ako. May mga ino-offer yan sa kung ano, sabi ko, tutulong ako sa'yo. Wala tayong pag-uusapan, tulong ako sa'yo. Pero nung nakita ko naman yung ginawa, nagulat naman ako. Parang na-team yung gawin to na lahat ng kabineting kausap nyo, marami kayong kaibigan, former cabinet, marami ko kayong kaibigan na former congressman, o kahit current, yung hindi nakasama sa ganitong usapan. Tanongin ninyo, sasabihin sa inyo, ngayon lang nila yung nakitang ganito. Grabe. Ganyan ang sagot ng lahat eh. Pag nakita-kita kami, sabi grabe, ngayon lang to na nagkaroon ng ganitong klaseng nakawan, sistematiko, organisado. Ano sa tingin nyo ang talagang mangyayari dito sa lahat na nangyayari na to? Kung mahal ng Pangulo ang bansa natin, at katulad din ng panawagan ko naman sa kanya, mag-resign siya. Bakit? Wala na impeachment, tapos na. Di ba? Hinarang nila. Umabot ka naman sa punto na titingnan mo na rin yung bansa eh. Titingnan mo na rin kung, katulad di ba, iniisip natin dati, ba't ba si Pangulong Marcos hindi niya dinisperse yung nasa EDSA? Bakit ba si ERAP lumabas ng Malacanang? Because it was a higher decision for them as presidents of this country. And it was the nationalistic decision, the patriotic decision for them. Imbes na magkadugo, magkaaway, magkagulo, aalis na lang ako, sige na, pumalit. Ngayon, ang nangyari sa ekonomiya natin, bagsak na bagsak. Ngayon, ang nangyari, nagkakawatak-watak. Wala nang negosyanteng gusto mag-invest. Ang mga tao nawawala ng trabaho, unemployment gumagrabe. Ang infrastructure, tanongin nyo, nawawala, huminto, nagkakagulo. So, iniiwan ko sa kanya yung desisyon. Kasi yung resignation naman, desisyon niya yun eh. Hindi naman natin pinipilit sa kanya yun eh. Kung mahal niya talaga yung bansa, tingnan niya kung anong pinakamagandang desisyon para iusin yung ating bansa. Hindi na to usapin ng protektahan mo yung sarili mo, yung poder mo, patagalin mo yung sarili mo. Tingnan mo na yung mamamayang Pilipino. Tingnan niya na yung magiging buhay at kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. Pero ang tanong sa tingin nyo, merong posibilidad na gawin niya yun? Kasi habang binabasa ko ang mga komento ng mga taong nanonood sa atin, they're really frustrated na ano na ba? So, ano na mangyayari? Ano bang gagawin namin? Sinasabi nyo nga po na mag-resign. Ang sagot din nila malabo. Mukhang malabo yan.
sa tindi ng kakapalan ng mukha ni Marcos, hindi niya gagawin yan. Ano sa tingin ninyong mangyayari pa? Kung ano yung mangyayari pa, di ba, katulad na nabanggit ko may mga binanggit ako mga nangyari nung EDSA 1, EDSA 2. Siguro paliwanag ko yung EDSA 1. No? Yung EDSA 1, ang sabi ng Korte Suprema, yung sovereign will of the people. Ano naging role ng military? The role of the military was to stand down. After that, they gave power, yung poder, binigyan nila kagad sa civilian authority. Never na kinonsider yun Never na kinonsider yun na military takeover. Na ang nangyari is, umatras sila. Nung mangyari yung EDSA 2, kung nare-recall niyo, umakyat si Secretary Orly Mercado, si General Angie Reyes, ang sabi nila, we are withdrawing support. Never nagsabi silang kami na. Hindi military takeover yun. Again, ang interpretasyon ng Korte Suprema, it was the sovereign will of the people. Tao. People power. Kaya nga itong, sabi nga batas natin, is a people power-based constitution. Tingin ko, baka umabot sa ganun. Wag naman sana. Iwasan na natin yun. Pero, maaari tayong umabot talaga sa ganun. Pero in your personal assessment, how do you think ang opinion at response ng ating mga uniform personnel dito sa revelation na to? Marami akong nakakausap ng mga sundalo. Kahit nakasarali kumakalabit pa sa akin sir. Salamat. Gumagano'n pa. Salamat sa paglabas ninyo. Yung, hindi naman sa ayaw kong to sound political. Sa Cebu naalala nyo, nagharangan. Kinalabit pa nga ako. Sabi, Sir, Duterte kami, hindi namin makakalimutan yung pagdoble ng sweldo ng kapulisan. Gumanon, official to. Hindi, buti na lang, dahil naka-live ata ako noon, o basta may recording ako, na itago ko, dahil ako rin naman siya mapahamak. Ang maraming tingin ko mga aktibong sundalo, ang may ganitong pananaw. No, hindi yung hindi yung Duterte o anti-Duterte, pero yung nakawan. Kasi hindi naman yan porket sundalo, hindi na Pilipino. Alam din nila. Apektado rin sila doon sa nangyayari. Pero meron kaya silang, pangit man tawag, pero meron kaya silang balls to stand up against this corruption? Sa tingin nyo ngayon? Ang tingin ko, katulad na nangyayari sa EDSA 1 at EDSA 2. At ito'y parang pananaw na hindi opinion, no? Yung factual na nangyari. Lumabas ang tao at nagkaroon ng withdrawal of support. In both cases, lumabas ang tao, yung military hindi gumalaw. Sabi, disperse, hindi gumalaw. Pag doon naman sa EDSA 2, umakyat, nag-withdraw na kami ng support. Nandun ang tao. So, very, very critical talaga ang paglabas ng taong bayan. Hindi ko, sabi nung iba, hindi kasi hindi lumalabas. Ako hindi naniniwala Tingin ko pagka may isang sinabi, magkita-kita tayo at talagang organisado, lalabas ang tao para dyan. Kaya lang medyo polarized ngayon. 'Di ba? Kita naman natin na hindi magkasundo ang dilaw, ang mga makakaliwa, at kahit siyempre yung mga supposedly para talaga sa bayan, hindi sila united. Do you think it is possible na magkaroon ng ganun? Alam mo, yung hindi united is among the leaders. Yung leaders. Pero pag tinignan mo yung survey, malinaw. Malinaw Diba? If Inday Sara is hitting 50%, again, not to be political about it, si BBM is hitting negative 50%. Galit ang tao. Galit ang tao. Maybe among the leaders. Kaya nga sinasabi ko kaibigan ko rin na marami sa Dilaw. Pero sinasabi ko, alam mo, aabot ang punto, magkakaroon ng paghusgang kasaysayan. Kasi ang stand nila, out Inday Sara, BBM stay. Yun ang hindi ko maintindihan. Ito yung madaming kalokohan Ito yung malinaw, talagang open na talagang corruption. Amongst their leaders, they have data, they have evidence na nakikita nila yung corruption kay BBM. And yet, hindi sila sumisigaw ng resign BBM. To be fair, sinasabi ko rin to kaharap ang mga kaliwa. Mas gusto ko yung stand nila. Na, sige, BBM resign, Inday Sara resign. Okay pa yan. Pero at least magkaroon tayo ng kasunduan. Si BBM dapat mag-resign. So, pag lumabas ba tao, lalabas lahat? Palagay ko. Palagay ko. Kasi, saan pa tayo aabutin? Ano mangyari?